for antioxidant free radicals. Mabibili sa mga drugstores, grocery stores at sa himpilan ng Cool Radio. Hanapin lamang si Kuya Val Matubang or mag-text sa 0909-505-1632. Cafe Me, Healing Coffee, Mangosteen at Malunggay. 34 in 1 coffee. Mga kababayan, narito na sa 100.5 Cool Radio News FM ang palatuntunang magdadala ng magandang balita at mabuting balita ng Panginoon. Ang inyong magiging gabay espiritual sa araw-araw. Ang palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan 1:00 hanggang 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Plano mo bang magkaroon ng bagong sasakyan, sariling bahay at lupa o puhunan para sa inyong negosyo? Halina't kulayan natin ang plano mo. Ang kulang na lang ang pag-loan mo. Rural Bank of Jose Panganiban offers housing loan, car loan, salary loan, pension loan, negosyo loan, and many more. For inquiries, just visit Rural Bank of Jose Panganiban, Camarines Norte, Incorporated, located at Milagros Building, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, or at our branch office at the ground floor, Mines Hotel Building, Vincent's Avenue, Daet, Camarines Norte. We also have micro banking office at LCC, ground floor, Labo, Camarines Norte, and Candelaria Street, Parajale, Camarines Norte. Plano mo plus tulong ng RBGP equals katuparan ng pangarap mo. Bueno, tuloy-tuloy ho tayo mga kabayan dito pa rin sa Jarius sa Cool Radio. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan mula sa labas ng himpilan face-to-face training ng o sa ilalim ho ng TESDA Camarines Norte. Ito'y pinayagan na ng provincial government sa bisa ng resolusyon ng Department of Health. Kunin natin ang detalye mula sa linya ni kasamang Jovi Manggubat. Radio News Live Report. Kasamang Jovi, magandang umaga. Please come in. Good morning Sir Nards. Good morning sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Face-to-face training ng TESDA sa Camarines Norte, pinayagan na ng provincial government sa bisa ng DOH Resolution. Sabi nga rito, sa bisa ng DOH Resolution number 40, pinayagan na ng provincial government na pinayagan na ng provincial sa bisa ng DOH Resolution number 40, pinayagan na ng provincial government na sa pamagitan din ng pag-aproba ni Governor Egli Taliado noong September 8, pinahintulutan na yung pagkakaroon ng face-to-face training sa TESDA Camarines Norte. Kaakibat lang nito kasamang NARD sa isang ilang healthy tips and healthy protocols gaya ng prescribed wearing of face mask at face shield, paggamit ng sanitizer at iba pa, at kalinsunod din ito ang guidelines na pinalabas ng IATF gaya sa paggamit ng 50% capacity lang ng training area. Halimbawa, ang training center ay meron lang 50 capacity, kailangan ang i-required lang is 25 lang. Pero ito kasamang NARS ay sinuportahan o sa pamamagitan ng pag-aproba rin ng ating gobernador na nabanggit ko na nga kanina, inaprubahan lamang ito noong September 8. Kaya yung mga nagtitraining sa ngayon ay naka face-to-face na talaga. So kaugnay nito, pakinggan natin ang ating panayam kay focal person Toby Obrero, kaugnay pa rin sa usaping ito. Kaibigan, po ay nakapanayami natin sa katauhan po ni Sir Tommy para talakayin minsan pa ang kaugnay doon sa balita natin face-to-face na daw po ang ginagawang training. Kunin po natin ang buong detalye nito. Sir Tommy, good morning sa iyo. Nakalive tayo ngayon sa Cool Radio. Go ahead po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Balik po doon sa katanungan po ninyo ay ito po
Nards. So, ayan yung ilang bahagi lang ng pakikipanayam natin sa ating provincial focal person kay Ginoong Tobias Obrero. Kaugnay pa rin dun sa issue na kung saan ay patuloy na pinapayagan rin ang face-to-face training. Samang Joby, kailan pa na-aproban yan? September 8. September 8. Oo. September 8, pinayagan ng Department of Health. Tama? Oo. Actually, pinayagan ito ng ating naaprubahan na ito. Hindi lang naman nabanggit kung kailan inaprubahan ito ng DOH. Pero inaprubahan ito para i-implement dito sa lalawigan Pero ng Camarines. yung request, ang request nanggaling sa TESDA Camarines Norte. Oh, hindi kasi may resolution kasi DOH resolution number 40 na ipinalabas ng DOH na sa yung mga training sa TESDA ay payag na yung face-to-face. So ngayon, ang naging batayan naman ng ating gobernador para implement ito dito sa lalawigan ng Camarines Norte, yung pinahintulutan niya sa pagmamagitan ng paglagda niya, susog doon sa DOH resolution nung September 8 na. Paano? Binabanggit kanina, dapat 50% yung capacity o yung mga estudyante, yung bilang. Paano yung lahat ng nag-o-offer ng TESDA courses, papayagan na rin? Yung mga training lang, let's say kung halimbawa welding, di ba? Sa training center, welding is ang allowed na capacity ng isang welding site is 50 person. So, ang papayagan lang is 25. Tama. Ang gusto kong sabihin, lahat ng nag-o-offer, schools na nag-o-offer ng TESDA courses na katulad niyan, papayagan na. Yes, siguro. Papayag na nga ito sapagkat meron na ating inaprubahan yung ating provincial government. Batay na rin doon sa doon sa pakikipag-usap natin kay focal person Toby Obrero, pinapayagan na. Paano yung protocol naman pagdating doon sa mga estudyante? Bawal lumabas yung mga 21-year-old and below. Merong mga courses na nagtitake yung mga kabataan din. Bata pa, mga 21 years old and below. Siguro yun lang yung sa yung age restriction, hindi lang natin natanong kay focal person Toby, pero siguro alamin pa rin natin. Pero ang pinaka naging natin dito, pinaka highlights natin is yung face-to-face training, regardless yung mag-mention nga natin ng age restriction, hindi lang natin nabanggit, pero pinapayagan yung face-to-face, gaya nga ng driving, halimbawa ganon. Halimbawa yung welding, let's say ang hirap naman siguro mag-welding through online kasamang Nards. So ibig sabihin yung mga ganon lang, walang pili o baka naman pinili na ito lang yung mga courses na pwedeng i-offer, walang ganon. So walang i-specify si Sir Toby kung ano yung particular mga training na qualified dun sa face-to-face training. Pero more or less, nasabi niya lang sa atin, yung mga skilled work lang. Yun nga, gaya ng welding. Skilled work lang. Yung mga skilled lang skilled talaga. Courses. Yung mga pang-penetrate, yung tile setting, mga ganon. Yun yung mga nagre-require talaga ng manpower, na required talaga yung nandun ka kung paano actual na pagtatrabaho. Ayun. Sige. So, yan po yung ilang mga nakalap nating impormasyon mula pa rin sa tanggapan ng TESDA at kaugnay pa rin dun sa nagkaroon ng final engagement kasama mga Nards. Magugunita natin, nagkaroon ng final engagement ang LGU Mercedes with TESDA Provincial Office, kasama rin si Congresswoman Toots Panotes ng 2nd District para nga i-finalize kung posible ba na magkaroon ng training school or training site dito sa Barangay San Roque. Ito ay pagkatapos siguro na maaprubahan kung sakaling i-grant yung deed of donation na gagawin dito sa LGU. Pero for the meantime, ayaw pa munang ayaw pang i-announce premature. Pero ongoing yung negotiation sa pagitan pa rin ng LGU at ng ating TESDA, kasabay na siyempre ang tulong ng ating Congresswoman Toots Panotes. So yan yung ilang mga kaganapan mula sa location Juby Manggubat, Cool Radio News. Cool Radio News. Maraming salamat kasamang Jovi Manggubat. Yan ho yung mga balita, ano ho? At may kaugnayan naman yan doon sa training ng TESDA na pinayagan na pala. Ito'y batay doon sa resolution ng Interagency Task Force, resolution number 40, at pinayagan na nung DOH
yung TESDA. Ang gusto lang natin malinawan kasi maraming mga TESDA courses na iba't iba, mga kabayan. Although karamihan ho dyan, technical, tama nga naman, na kinakailangan, siyempre, katulad ng welding, katulad ng electronics, katulad ng electrical courses, di ba? Automotive, ano pa? Marami hong mga courses na ini-offer yung TESDA, mga kabayan. So, marahil, hindi nga naman, paano ka nga naman magwi-welding sa online? Di ba? So, kinakailangan mo syempre yung gamit para matuto ka. So, pinayagan na raw ho ng IATF, batay dun sa kanilang resolution number 40. No? Matagal na to kasi yung last nga ng yung alam ko yung resolution number 72. So ibig sabihin matagal ito. At dito sa lalawigan ng Camarines Norte, ini-offer na rin ho ng Technical Education Skills Development Authority. Ang tanong ko lang, diyan, lahat ba ng mga schools, partner schools ng TESDA papayagan na? Sige, eto pa rin, kuha pa rin tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. This time, wala naman sa linya ni kasamang Jomet O'Malley. Cool Radio News Live Report. Kasamang Jomet, magandang umaga plus ka man. Yes, good morning, Brother Nuts. Magandang umaga po sa ating mga taga-pakinig. Samantala sa maragdag nating mga pagbabalitang lokal, konti na yung RH1. And ito ay maaari nang magkapag-simula after 7 days. And dito naman sa Land Bank of the Philippines, ay nagsimula ang kanilang lockdown noong araw po naman ng Sabado. Kaya't kinumpirma ngayon ng MDRMO DAET na sa susunod na Sabado pa, maaaring magbukas ang Development Bank of the Philippines. Itong DBP pala, no? DBP. DBP. Matapos po naman ma-lockdown ito simula pa noong araw ng Sabado. At yung may mga transaksyon, no, lalong-lalo na nagagawin po naman sa loob ng DBP, totally sarado. And yung pong may mga magbabayad ay may moratorium na ito. Kaya ito ay sinasabi na kung mga mag-withdraw lamang ng pera ay dito lang parang legaling lang ito, Bernards, itong sinasabing bangko na pwedeng magkaroon ng transaksyon dito po naman sa DBP. And kaugnay itong balitang ito at wala pa naman di ba ng mga update, but yung mga empleyado ay pansamantala na munang pinag-home quarantine, no? Kaya't konting pasensya na lang siguro, Nards, dito po sa mga kababayan natin na magsasagawa umano ng transaksyon sa DBP. Talagang simula po ng araw ng Sabado ay may ginawa man na ritong pag-disinfect, no? Ang grupo po naman ng MDRMO. Sa ngayong mga oras na ito ay magiging busy ang pamahalang bayan po naman ng DAET sa pamumuno ng MDRMO ng DAET dahil ngayong araw ay magkakaroon ng pagpupulong ang Municipal Disaster Coordinating Council. And maaaring mamaya, Brother Nuts, hindi ko lang alam kung sino ang komitiba ninyo sa disaster dito po naman sa mga barangay. Ako yun, dahil ako. Ikaw yun, mamayang hapon ay magkakaroon ng pagpupulong naman ng mga barangay disaster na ipapatawag po naman ng munisipyo dahil nga po sa paparating na bagyo. Ito ay nasa Philippine, wala pa sa Philippine Area of Responsibility. Nasa bidyata ako, Brother Nerds. At yung sinasabing bagyo ay sobrang lakas. Dahil alam naman natin na yung deklarasyon ng Pag-asa simula sa middle of October ay magsisimula na di umano ang La Niña at ito ay inaasahan na kasama na po ang sinasabing mga sunod-sunod na bagyo pag pumapasok po naman ang buwan ng Oktubre hanggang buwan ng Disyembre. At inaasahan ang La Niña
ay magtatagal hanggang sa buwan po naman ng Pebrero. Subalit ayon po naman sa pagkikipag-usap natin sa MDRMO na sana naman kung papasok ang Philippine Area of Responsibility at ito ay direktang tatama sa Bicol Region, sana naman daw ay sa baba sumama ito dahil maraming kapunuan ang lawigan po naman ng Camarines Norte dahil pag ito, alam mo naman, Brother Lance, pag ito ay tumama po naman sa taas, ay talagang hahagupitin tayo dahil ito ay daraan sa karagatan po naman ng Camarines Norte. So, ito po isang paghahanda na ginagawa na rin ngayon ng NDRMO, kaya ang municipal disaster, magkakaroon po naman ng pagpupulong ngayong umaga. And baka siguro mamayang hapon ay kagad na magpatawag din para po naman sa mga barangay Disaster Coordinating Council. So yun na muna, Brother Lance, ang mga dagdag impormasyon, mga balita mula dito sa field, Jabet Valley Cool Radio News. Cool Radio News. Live report. Maraming salamat kasamang Jomet O'Malley. Yan ho yung mga balita. Isa-isay natin. Yung sa RHU kahapon, marami rin ho yung nagtatanong sa amin. Katulad ho ng binabanggit ho namin kaninang umaga doon sa ating programa. Yun hong RHU 1, di ba, una lang kinumpirma kahapon ng atin hong Rural Health Officer ng Bayan ho ng Daet, na yung RH1 pansamantala nilang isinara matapos na 3 sa mga empleyado sa naturang tanggapan ay nakaranas ho ng sintomas. Nagkaroon ho ng sintomas at para mapigilan o matiyak na wala hong hindi ho makahawa at matiyak din naman safety yung mga empleyado at yung mga magtutung hulian, pansamantalang isinara. Pero batay ho sa information, according ho sa ating municipal health officer, nagnegatibo naman sa swab test. Na-swab test ho yung 3 at pawang negative yung resulta, kung kaya't hinintayin na lamang din nila yung kautusan ho ng alkalde kung tuloy ang bubuksan. At simula nga ho ngayong araw ay bukas na. According ho sa mga balita, according ho sa balita ni kasamang Jomet, bukas nang muli at tumatanggap na ng mga ng transaksyon yun hong atin hong RH1 diyan ho sa barangay Pamurangon. Ano ho, mga kabayan. So yung iba kasi dati, yung halimbawa ikaw yung mga nasasakupan, yung Pamurangon, yung Mangcruz, yung Magang, dito sila nagpapa-check up dito sa RH2, no? O kaya doon sa RH3, o kaya naman ho doon sa mga barangay, may mga kanya-kanya naman hong assigned na mga nurses and midwives. Doon na ho sila nagpapa-check up. So ngayon, bukas na daw hong muli yun hong RH2 natin. Doon naman sa isang bangko, alam naman natin lahat ho ngayon ay naniniguro naman nung kaligtasan. Ano ho? Hindi lang nung kanilang mga empleyado, kasi pag may nagpositibo dyan, mas matagal, syempre. Ano ho? Hindi lang ho sila yung maapektuhan, yung transaksyones ho natin, maapektuhan din. No? Kasi medyo nakakagulat, parang tuloy-tuloy yung pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo dito sa atin sa lalawigan ng Camarines Norte. Kung dati, tayo yung talagang pinakakonti, no? Parang tayo pa rin naman yung pinakakonti, pero ibig natin sabihin lumulobo pa rin. At marami pa rin, katulad nung nagsabay-sabay yung 5 sa Labo. Ano ho? Mga kabayan. Kaya nga naman yung atin hong yung alkalde ho ng Labo, nagpalabas naman ho siya ng isang kalataas na ipinalabas niya yung pahayag. No, unahin natin yung pahayag ho ng alkalde ho ng Labo, no? Kaugnay noong noong 5 na pinakabagong kaso ng COVID doon ho sa nasabi hong munisipalidad. Ano ho? At babasahin natin yung pahayag na ito ng nasabi hong alkalde ni Mayor
Joseph Ascucha. Ano ho, mga kabayan? Parang na rin doon sa kapakanan nung atin hong mga tagapakinig, especially dyan ho sa bayan ng Labo o kaya naman pumupunta ho dyan sa bayan ho ng Labo, mga kabayan. Eto, at basahin ho natin. Ay, hindi pala ito. Kala ko ito na. Eto, at ito ho yung opisyal na pahayag ukol ho dun sa 5 na karagdagang kaso ng COVID-19 dyan ho sa nasabing munisipalidad. Basahin natin yung pahayag, ano? Ikinalulungkot ko pong ibalita na mayroong 5 karagdagang positibong kaso ng COVID-19 at sila ay mga empleyado ng isang bangko dito sa ating bayan. Doon ho yan sa Labo. Noong 9 ng Oktubre, upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado at kliyente nito, nagpasya ang pamunuan ng naturang establishmento na magpa-swab test sa isang pribadong ospital sa lalawigan. Nagpa-swab test pala sila sa isang private hospital. Ano? Dahil na rin sa naunang napaulat na nagpositibo ang isang kawani na nangyari sa ibang lugar. Ibig sabihin pala, yung isang kawani nila na nag-positive, hindi ho dyan sa Labo, no? Pero, marahil dyan nagtatrabaho. Lumabas ang resulta ng swab test nila kahapon, Oktubre 11. Oktubre 11 yung lumabas, at 5 ang nagpositibo sa COVID virus. No? Dinala na rin daw ho sa mga nabanggit o ang mga nabanggit na nagpositibong empleyado sa COVID center ng bayan ng Labo upang doon ay tuluyang magpagaling. Ito, narito ho yung mga sumusunod na impormasyon kaugnay ho nito. Wala pa, hindi nailagay dito yung bilang nila dun sa Bicol. Ayan, isang 48 years old na lalaki na residente ho ng Barangay Dalas sa bayan ho ng Labo. Ito'y security guard. Asymptomatic ho siya. Pangalawa, isang 26 years old na babae na residente naman ng Barangay Malasugi sa bayan ho ng Labo. Ito'y teller at nagkaroon ho ito ng simptomas noong Oktubre 7 o nakaramdam ng simptomas noong Oktubre 7, 2020. Pangatlo, isang 28 years old na babae na residente ho ng Barangay Gumamela. Teller din ho ito pero siya'y asymptomatic. Pero meron siyang travel history sa Naga City noong October 5, 2020. Pang-apat, isang babae o 23 years old na babae na residente ho ng Gumamela, Labo. Siya ay clearing assistant at asymptomatic din ho siya. Kasama siya doon sa may history ng travel sa Naga City noong October 5. Panglima ay isang 40 years old na lalaki na residente ho ng Dalas, Labo. Ito'y messenger at asymptomatic ho siya. Wala ho itong travel history, no, mga kabayan. Lahat ho sila ay nasa Labo COVID Center sa kasalukuyan upang doon ay tuluyang magpagaling, mga kabayan. Sa kasalukuyan na ring naka-lockdown ang kanilang mga tahanan at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng establishmento para sa patuloy na contact tracing na isinasagawa. Tayo po ay makisa sa mga pinatutupad na health protocol na palaging magsuot ng face mask at face shield, maghugas ng kamay, observe ho yung physical distancing at mag-report sa mga Barangay Health Emergency Response Team o BERT o kaya naman sa Rural Health Unit kung may nararamdamang sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, sakit ng lalamunan, pananakit ng katawan, pagkawala ho ng panlasa at pang-amoy. Ayan, may lagda ho diyan. Itong si Honorable Joseph Ascucha ang
punong bayan ng bayan ho ng Labo. At kaugnay ho nito, no, kaugnay ho ng mga balitang yan, kahapon din doon sa pagpupulong, tuloy-tuloy na ho natin, sa pagpupulong ho sa nasabing lugar, mga kabayan, napagpasyahan din ho ng alkalde ng nasabing munisipalidad na mas higpitan pa yung health protocol sa nasabi hong munisipalidad at pinagbabawal na rin nila o in-implement na rin, yun hong in-implement na rin yun hong pagsusuot ng face shield, no? Sa nasabi hong munisipalidad. Saglit lang ho, saglit lang. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Sa pagtutulungan ng DWEN-FM, Cool Radio, Cool Wave Broadcast Incorporated at ng Department of Education, Camarines Norte, mapapakinggan sa impilang ito ang Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, isang pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19 na laganap ngayon sa buong mundo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa impilang nagpapahalaga sa edukasyon at mga kabataan. 100.5 DWEN-FM, Cool Radio. Makakamtan sa daigdig ng agham, tuklasin ang kalaman. Ang Paaralan sa Radyo ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ni Governor Egay Taliando, 1st District Representative Josie Banning Taliando, 2nd District Representative Marisol Tuts Panotes, Daet Municipal Councilor Maria Eliza Liovic, Chairman Committee on Education, Sangguniang Bayan ng Daet, Engineer Ariel Huevas Caldit of AGC Constructions, Mr. and Mrs. Rainier Morena, Kagawad and Mrs. Larry and Bing Ilaw of Ilaw Japan Surplus and General Merchandise, located in front of main gate of Holiday Home Subdivision, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Mr. Edwin Taliando, Mayor Benito B2K Ochoa, former Basud Councilor Ronnie Samonte, Chairman of the Board, Bataan Shipyard and Engineering Company. Also brought to us by Vice Mayor Gina Yepiuco of Mercedes, Elaville Tours, Canoreco Board of Director Marshal Pajares of Vincent's District, Miss Joy Belmonte of Ezra Farm, located at Barangay Calabaga, San Vicente, Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Garico Tauco of Barangay San Roque Mercedes, Mayor Joseph Ascucha of Lambo, former board member Paul Gatche, Municipal Councilor May Asis of Lambo. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course, 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles. Para sa detalyadong pagtuturo, enroll now. Be a responsible driver. A responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Poro 4, Barangay Eluihaw, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Bueno, tuloy-tuloy ho tayo mga kabayan. Dito pa rin ho sa Jarios Cool Radio. Ito
tumawag lang ho sa atin. Importante, ano, mga kabayan, ha? Ayan, katulad ng binabanggit namin, tapusin ko lang ho at para tuloy-tuloy. Kahapon din, doon sa pagpupulong, matapos nga hong ipalabas yung pahayag ng bayan ho ng Labo, nagpalabas na rin ho ng kaatasan ang alkalde na mahigpit hong ipatutupad, especially sa lokal na pamahalaan, na kinakailangan ang mga empleyado ng local government unit ng Labo ay magsuot ng face mask at face shield. Kasama na ho yung face shield. At lahat ng mga magtatransak sa nasabi hong tanggapan o sa lokal na pamahalaan, kinakailangan nakasuot ho ng face shield. At kasabay din ho nito, hinihikayat din ho yung hinihikayat din ho yung atin hong mga kababayan dyan sa Labo na magsuot ng face shield, especially yung mga tindahan o establishmento na nagsiservisyo ho dyan sa nasabing munisipalidad. Sige, at lipat tayo dito sa bayan ho naman ng Daet. Mga kabayan, no, kahapon sa regular na sesyon ng sangguniang bayan ho ng Daet, inaprubahan yun hong isang resolusyon na una ay direktang humihiling sa alkalde sa provincial legal officer ng bayan o ng atin hong probinsya na tayuan na tumayo in behalf ng bayan ho ng Daet, no? Kasi batay doon sa resolusyon, isa sa mga whereases na nakasaad doon na yung ating palang kasalukuyan hong legal officer na sana itatayo sa mga kaso na kinaharap ng lokal na pamahalaan ng Daet. It so happen na siya rin pala yung siya yung abogado nung years naman nitong nagmamay-ari ng lupa nasabi dito sa Barangay 8, yung kinatatayuan ho ng kanilang barangay hall, mga kabayan. So ngayon, nung mga nakarang araw, lumabas na nga ho sa mga balita na nagpalabas na ho ng kautusan yung Regional Trial Court na binabawi na o ipinababalik na sa heirs yun hong nasabing lugar o yung lupain. Mga kabayan, Pamilya Villarin, ayan, kila kapitan mismo. Yung nasabing lupain. Ngayon, nagkaroon ng mas malawak pang talakayan at kasi ang punto ng iba, dapat yung LGU muna o yung atin munang alkalde yung kumilos. Mga kabayan, at tinatanong, bakit didirect agad tayo doon sa provincial government? To the point na iminungkahin ni Konsehala Elisa Jovit na i-address muna yung resolusyon sa atin hong alkalde. No, para hindi naman mabypass. Tama nga naman. Kung bakit didirekta tayo dun sa provincial government, samantalang pwede namang idaan muna dun sa ating alkalde. No? Hintayin natin kung ano yung pagkilos ng ating alkalde muna. Dito muna sa level ho ng munisipalidad ng Daet. No? Kasi kumilos na yung barangay, may resolution ho sila na iaapila. So yun naman, hintayin naman natin, wag ibig sabihin ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan, wag ma-edirekta doon ho sa provincial government agad. Wag agad ibato yung bola. Bagkus, address na muna yung resolusyon. Mga kabayan, doon sa atin hong alkalde. Kaya sa kalaunan, yun din ho yung napagkaisahan ng Sangguniang Bayan na i-address na muna sa atin hong alkalde. Tingnan natin, malay mo, siya nga naman, baka merong maaring tumayo pa in behalf ng lokal na pamahalang bayan ho ng Daet, sapagkat siyempre magwe-wave nga naman yung ating hong municipal legal officer kasi siya nga yung abogado nung ito'y nagpa-practice pa ng pribadong bilang abogado, siya ho kasi yung abogado nung heirs ng Villarin. Mga kabayan. So, napagkasunduan na idaan na muna sa ating alkalde kung ano yung magiging hakbang ni Mayor Benito Ochoa
And definitely, marami pa naman mahaba pa hong usapin yan, ika nga. Kasi yung nag-desisyon, yung Regional Trial Court, marami pang mga korte na mas mataas na maaring marating kung sakasakali na iaapila ito. Although yung Sangguniang Barangay ho ng Barangay 8, meron na ho silang resolusyon, no? Kaya nga naman, medyo mahirap nga yan sa part nung kanilang kapitan sapagkat kapamilya nila yung naghahabol doon ho sa bumabawi doon sa lote. Tapos siya pa rin yung ngayon yung tumatayong punong barangay diyan sa nasabing lugar. Where in fact, batay din doon sa naging pahayag kahapon doon sa Sangguniang Bayan, isi-serve na sana nung sheriff yung yung order para ibalik na ng Barangay 8 doon sa ears yung lote. Pero sabi ni Kapitan, halat man mo ang yata, ako man nga ni Kapitan. Kataman nga tama nga naman, parang hindi maganda. Isa-serve mo, babawiin namin yung lupa. Ang makulog payo siya, dinta siya Kapitan. Tama man, may punto man si Kapitan, Sige, hintayin na lang ho natin kung ano yung magiging hakbang. Update ho niyan. Kasi magkakaroon ng problema talaga, malaking problema yan. Siyempre, yung barangay hall, saan basta ilalagay? Hindi naman ho ganun-ganun kadali lang na makapagpatayo ng panibago, lalo na kung walang sariling lupain o pag-aaring lugar na mapaglilipatan, mapagtatayuan. Yun hong barangay hall ng Barangay 8 Daetan. Bueno, mga kabayan, 32 minutes after 8 ng umaga. Oy, sabi nung texter, ano nangyari dyan sa inyo? Ito. Sabi ng texter natin, mayroon daw nagbigti dyan sa Purok 7, Barangay San Isidro. Ng diet. Ano nangyari dyan sa San Isidro? Parang sunod-sunod yung mga history ng pagpapatiwakal dyan sa inyo. Pangilan na tong nabalitaan ko na to dyan. Ano nangyari dyan sa San Isidro diet? Pwede mag-request na kayo ng pamisa dyan. Baka wala na nagmimisa niyan kasi COVID. Baka kailangan nyo na muna, O baka, ang dami ko na ito saglit lang mga kabayan. Dami natin nakikita niyan sa social media ngayon. Papatiwakal. Ito ba'y dahil doon sa krisis na nararanasan natin? Ito ba'y dahil doon sa kahirapan na nararamdaman ng ating mga kababayan? Ang hirap, ganun na ba talaga kahirap? Yung sitwasyon ngayon ng mga mamayan to the point na darating ho doon sa pagpapatiwakal? Huwag na natin kalimutan yung prayer lagi, Meron daw, patay daw According dito sa yung source ko ay reliable source. Sige. Bueno, 34 minutes after 8 ng umaga mga kabayan. Saglit lang magbabalik kami pagkalipas lamang ng ilang mga paalala. Saglit lang. Sa panahon ngayon, tag-ulan man o tag-init, kailangang matatag ang inyong mga bubong. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Kumpleto sila ng iba't ibang uri ng bubong. Dealer sila ng mga dekalidad na produkto katulad ng Apo, Steeltech, VN at Union Galvaster.
Mula colored roofing, spandrel, C-purlins, metal furring at decking sa Brentmin Roofing Enterprise. Libre ang estimate para sa installation of trusses, roofing and ceiling. Siguradong matibay at pangmatagalan ang bubong. Tumungo na sa Brentmin Roofing Enterprise. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Matibay ka! Brentmin Construction offers private construction, design and build for commercial and residential buildings. Also available for rental of trucks and equipment, backhoe, excavator, loader, 10-wheeler trucks, self-loading, and road roller. Brentmin Construction are now hiring drivers and backhoe operators. Ang Brentmin Roofing Enterprise ay matatagpuan na po sa kanilang bagong location sa Elaville Building, San Vicente Road, Daet, Camarines Norte. Maaari kayong tumawag sa 054-731-0656. Cellphone number 0999-882-6670 at 0917-819-3521. Iba talaga pag sa Umamori 11. Mag-i-enjoy ka ng todo. Saan? Sa Umamori 11. Espesyal na lugar para sa magbabarkada, maging sa pamilya. Umamori 11. Patuloy sa pag-aasikaso sa iyo. Kung maglilibang din lang, suwabing lugar para maglibang, kumanta, at sa pagkain, hindi pa huhuli. Masarap ang luto. Ang timpla ng lahat ng pagkain at pulutan na talaga namang babagay sa inyong inumin. Tulad ng mga cocktail drinks, hard drinks, at iba pa. At talagang okay sa kasayahan dahil hindi nagpapabaya ang mga nagagandahang very sweet na mga guest attendants. Ang musika, hindi pa huhuli. Latest ang mga kantahin sa videoke, maging sa classic, pwedeng-pwede. Umamori 11, maganda, malinis, makulay. Pati sa CR, super linis, fully air-conditioned, para ka talagang nasa Japan. Sa Umamori 11, hindi ka mapapaya pag niyaya mo ang iyong barkada dahil talagang magugustuhan at babalik-balikan. At sa tuwing anniversary, mas espesyal ang gabi. May mga gimmick, parapol, may mga surprising prizes, and souvenirs na binibigay ng Umamori 11. Umamori 11, nasa San Vicente Road, Center Plaza Complex, Lagon, Daet, Camarines Norte. Oh, tara na! Sa Umamori 11, asikaso ka! Imagine seeing the world at the comfort of your own home. At Bicol Cathay Systems Incorporated, we bring the world to your home. Yes, you don't have to travel abroad to see the world. We will bring you sights and sounds from the four corners of the world. We also bring updated and comprehensive news and views from different news channels across Asia and the rest of the world. With more movie channels to choose from, you can relax and enjoy your movie at the comfort of your home. We also bring highlights and special live coverage of local and international sporting events. We got documentary channels to enrich your knowledge. We got child-friendly and educational channels for your children. Bicol Cathay System is the only cable TV provider in Camarines Norte with special pay-per-view events you can subscribe. So what are you waiting for? Subscribe now to Bicol Cathay System and let us bring the world to your home. For more information, visit us at our office in Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, or call us at telephone numbers 721-2172, 571-2960, or text us at 0927-987-9980. With more movie and news channels and state-of-the-art equipments, Bicol Cathay System Incorporated stands out as the best cable TV provider in Camarines Norte. Let us bring the world to your home. Subscribe now. Call 721-2172, 571-2960, or 0927-987-9980. Just relax and enjoy the ride. Uy, Tay! Bango naman ang iniinom mo. Kape ba yan? Ay, kape nga. Pero teka, Tatay, health-friendly ba yan? Hindi. Hays, change mo na yan. Dito ka na sa bago. Healthy na, friendly pa. Cafe Amigo. Cafe Amigo. Cafe Amigo, Premium 10-in-1 Coffee Mix. May sangkap ng Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Guyabano, Green Barley at Mangustin. Alam mo, Tatay, ito ay sugar-free dahil din sa sangkap na stevia. Kaya naman, ang tanong, Magkakape ka pa ba lang iba? Kape Amigo na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga drugstores, supermarts, convenience stores at sa paboritong tindahan.
Mga Kamnorteño, magandang balita para sa inyo. Bukas na po ang Lorica Store. Sa Lorica Store, baka bibili kayo ng mga pangangailangan sa inyong pagluluto sa araw-araw. At sa mga nagnenegosyo ng pagtitinda ng mga street foods, sa Lorica Store, matatagpuan niyo po ang mga lutuing katulad ng siomai, kikiam, fish balls, squid balls, at napakarami pang uri ng paborito nating mga street foods. Tara na, punta na sa kanilang pwesto. Dito lamang sa Pineapple Street, malapit sa pamilihang Bayan ng Daet. Bukas na sila, alas 5 pa lamang ng umaga. Lorica Store, owned and managed by Angie and Alwen Lorica. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lang sa himpilan na tunay na naglilingkod sa bayan. DWEN-FM 100.5 Cool Radio. Bueno, tuloy-tuloy tayo mga kabayan sa atin hong mga balitaan. Dito pa rin sa Jaryo sa Cool Radio. Ayan good morning muna. Kinatipidang nakikinig daw ngayong umaga. Salamat ho. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamaan mula sa labas ng himpilan. Kunin natin ang linya ni Papa Rod Samayla. Cool Radio News Live Report. Papa Rod, maray na aga sa iyo. Please come in. Yes, good morning, kasamang Nard at magandang umaga sa ating mga tagapag-antabay at mismo nandito tayo mismo sa may pamilya mismo ng ikangay nanonood kahapon ng hapon dito sa Barangay Batong, no, sa Proxais at ito'y mga kapitbahay ko lamang pala, Papa Narge, at ito'y di umano, nakainom ito ng nakakalating ngayon yung kasamang Narge at hindi naman inaakala ng kapamilya nito na ito'y manghadong sa ganitong hindi magandang kalalagyan niya, Papa Narge. At ito'y ang pangalan nito ay Rolando Lopez, no? At Rolando Nahera Lopez. At edad ito kasamang Narge, nasa 58 years old. At di umano, ito ay nakainom, medyo lasing ito. At siguro, Papa Narge, ito'y maghuhugas ng pa doon sa naturang nalaglagan ng balon. Sa balon, nahulog sa balon. Mismo sa balon, Papa Narge. Oo. At ito'y umano nakita ng mga kamag-anak nito, ng kababayan nito na hapon na. Siguro mayroon iigib na kita ito sa ilalim na nandoon, kaya tumawag na yung nakakita nito na mayroon yung tao doon sa loob ng balon na nalunod. Balon din nila? Hindi. Hindi nila balon? Kapitbahay. Pero doon sila umiigib? Hindi. Mayroon kasi sila ng bukod na balon dito sa kanilang tahanan. Ito'y di umano nagkapag-birthday ang kahapon at siguro nagkainom na. Pag-uwi nito, maputik yung daanan, naghugas ng paa, siguro ito'y na-out balance, wala nakakita. Kaya nalaglag siya kasama sa naturang balon. Doon yung nakita ng mismo ng mayari ng balon
na mayroon tao doon sa loob na hindi mismo ng balon kasamang large. At ito'y masakit man sa pamilya nito. Sabi ko, tanggapin nyo na lamang at talagang wala kayo magawan yan. At para po natin sa may mga balon dapat kasamang sa may mga naturang balon dito. No? At may mga takip sana. Pag iigib ka, alisin mo ang takip. Pagkatapos mong umigib, balik yung takip. Dapat may takip pala. Oo, may takip kasamang large kasi hindi lang doon sa mga maedad na matatanda na, pati doon sa mga... Kailan ito nangyari, Papa Rod? Kailan? Kahapon ng hapon. Kahapon ng hapon. Oo. At yun ang para natin kasamang large, dapat na ganun gawin ng may mga naturang igiban. Ilang taon na itong victim? 58 na. 58 years old na. Medyo maedad na, ano? Oo, medyo maedad na. At ito'y matandang pinata pagkalam natin kasamang large. Ang magkapatid lamang nito ang nag-asipato dito upang ayusin yung kanyang mga labi. Mga labi. Sige. Diyan ako nakasama nun sa ating karanagang balita ngayong umaga. Nag-uulat ka rin sa bating impilan. Karanagang balita ron sa may labag tayo. Maraming salamat, Papa Rod sa Mayla. Yan ho yung mga balita naman, ano? Dyan sa Barangay Matnog. Ito pala yung binabanggit sa atin ng texter ho natin kahagabi. Na natagpuan na nasa loob ng balon. Hinihinala, batay ho sa balita, na ito'y nahulog. According kay Papa Rod, marahil manghihinaw. Nakainom daw ito. So, maaaring nahulog doon habang... Hindi ko pala naitanong kung mga gaano kalalim yung balon na kahulugan. Pero kung paano pagkahulog niya, nakapaaba na una, ulo ba na una? Hindi ko pala naitanong. Ayan. Anyway, mga kabayan, ano? Ingat-ingat ho yung mga kababayan. Lalo na pag nakainom, iwasan ho natin na, ano? Uwi tayo nang may panlakad pa. Wag yung hihintayin natin, yung bahay natin, hilo na tayo. Ang hihintayin natin, yung bahay natin ang tumapat sa atin. Walang ganun. Sige. At samantala, silipin ho natin yung mga balita naman natin sa national scene. Ayan, kahapon ay sa pamagitan ng nasa 200 mga kongresista, mga kabayan, naideklara ho ng Kongreso na bakante yung posisyon ng pagka-speaker o yung speakership ng mababang kapulungan ng Kongreso. Mga kabayan, ang problema ho natin dyan, no? Teka. May problema ho ngayon itong si Congressman Alan Peter Cayetano, sapagkat kasunod nun matapos ma-deklara na elect din ho naman bilang bagong speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso, itong si Representative Lord Alan Velasco. Ayan, and batay ho sa mga balita, doon sa naging pahayag naman nitong si Representative Cayetano, no, sabi niya labis daw na panglalapastangan umano at hindi lamang sa House Rules kundi maging sa saligang batas ang ginawa hong sesyon ng kampo nitong si Marinduque Representative Lord Alan Velasco para daw ho mapalitan ang liderato ng Kamara. Ayon kay Representative Alan Peter Cayetano, nilabag daw ng mga kaalyado ni Velasco
ang safety protocol na inilatag ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID dahil sa pagtitipon-tipon ng mga ito sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic. Iginito ni Cayetano na hindi basta-basta makakapagsagawa ng sesyon ng mga kongresista base lamang sa kanilang sariling kagustuhan, lalo pa daw ngayon ay suspended pa rin ang kanilang sesyon at nung Martes pa o ngayong araw pa babalik sa plenaryo alinsunod sa ipinatawag na special session ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inihalimbawa nito ang sesyon na kanilang idinaos sa Batangas noong Enero kasunod ng pagputok ng Bulkang Taal kung saan isang resolusyon pa ang kinakailangan na ihain at aprubahan. Binilaan din ni Cayetano sina Velasco na huwag ilagay sa putikan ang Kamara at huwag ding idiskaril ang plenary deliberation. Tama ba yun? Sa 2020 proposed 4.5 trillion national budget. Marami na aniya siyang malalaking taong binangga kaya hindi siya natatakot na kumilos sa oras na malagay sa alanganin ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Samantala sa kabilang dako naman nangako si Cayetano sa isang honorable at orderly session ngayong Martes sa kabila ng mga pangyayari kahapon. Pero umapila ito ng pag-unawa at kooperasyon mula sa mga kapwa kongresista upang sa gayon ay masunod pa rin ang kanilang target na maaprobahan sa lalong madaling panahon ng panukalang pondo, alinsunod na rin sa apila ni Pangulong Rodrigo Duterte. O ang tanong ngayon, ano kaya mangyayari doon sa Congress, Philip? Sino ang tatayong speaker? Paano kaya yun? Inelect ho nung majority. Hindi pala majority. Kasi nakakomposo sila ng quorum eh. Inelect, una binakante at inihalal bilang speaker. In fact, nanumpa si Speaker Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sabi naman ni Representative Alan Peter Cayetano, para silang Alan, yung isa lang si Pedro, yung isa si Lord. Mamamayani ka mambaga Pedro, ay Lord Cesaro. Ala ka dyan. Di ba? Paano yun? Tatayo sila parehas doon. Dalawa silang speaker. Isang left, isang right. Stereo na yan. Ano na naman si Nads ka aga-aga. Sabi ng presidente naman, sabi ni President Duterte, ay inuton ngayon do si budget bago ka mo mag-iriwal kung ano-ano ka mo. Binikul ko lang po. Bago niya yung pag-awayan niyang posisyon na yan, pag-usapan niyo muna, aprobahan niyo muna yung budget ng Pilipinas. Trilyon yung budget. Ang laki pala ng budget ng Pinoy. Ng Pilipinas. Bueno, mga kabayan, ito pa sa mga balita pa rin natin sa umabot na daw umabot sa 34 ang na-monitor. 34 na, ang dami. Makinig kayo doon sa mga nanay, sa mga estudyante, sa teacher, sa DepEd, sa mga magulang. Umabot na daw sa 34 na mga na-monitor umanong pagkakamali ng Department of Education sa mga self-learning modules na ipinagagamit sa mga mag-aaral para sa kasalukuyang school year. Sa isang virtual briefing, sinabi ni DepEd Yusek Diosdado San Antonio na magkakaiba raw ang nakita nilang mga error sa naturang mga modules.
Paglalahad pa ni San Antonio, ilan sa mga ito ang maling pagpipilian sa multiple choice. Baka sa multiple choice, ang maling sagot, all of the above. Ay, ganun ba? Kulay sa printing. Paggamit ng mga salita at mga imaheng na overstretch. Nakatakda naman daw na mag-issue ng erratum ang DepEd kaugnay sa mga pagkakamali sa materials. Okay lang ba yung nagkamali ako, so ma-erratum ako? Maliban pa, pero ano yun eh. Yun na yung nabasa ng mga estudyante, lalo ho yung mga kabataan. Sa ngayon ay maliban pa rito, ayon sa opisyal, nakamonitor din daw sila sa mga errors na mga module na dinisenyo ng kanilang mga field units na ginagamit lamang sa piling mga lugar. Sa ngayon, nasa proseso pa raw sila ng pagtukoy sa pinagmula ng mga modules na may mali na posibleng ginamit daw sa mga o ginagamit daw sa mga pribadong paaralan. Ibinato na duman sa mga private school si mga maling module. Ayun, ang hirap kasi, alam mo, nilolocalize kasi yan yung paggawa ng modules, especially doon sa TLE. Di ba marami mga field ang TLE? Marami ho yan, parang technical subject. Nandyan na rin ho, lalo na ho sa senior high school, nandyan na yung may ganun TVS, may hams, may EBS ba yun? Baka magkamali ako magkakaiba ho yun. So ang paggawa niyang ng module na localize, so kaya nahihirapan ho ngayon yung mga teachers sa paggawa. Kanya-kanyang print din, kanya-kanya ding pamahagi. Gaya niyan, sa labo nga may nag-positive na 24 is aki pa na teacher. Ay naku, makakarating na naman ako dun sa usapin ng teachers. Mabuti pa to, balik trabaho na daw sa Roma itong si Cardinal Luis Antonio Tagle matapos halos isang buwan itong pagbisita sa Pilipinas. Ayon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, nitong linggo ay nakabalik na sa Roma si Tagle at pinagpapatuloy na ang trabaho bilang Prefect of the Congregation of the Evangelization of Peoples. Kumbaga sa lahat ng bishop sa buong mundo, andun na siya sa panguna na. Bago nitang bumalik sa bansa si Tagle para bisitahin ang mga magulang na nasa Imos, Cavite. Nagkaroon lamang ng aberya ang pagbisito nito matapos itong dapuan ng coronavirus. Sige, paalam na ho kami ngayong morning. Inabot na tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam. Dito sa ating dito sa programang Diaryo sa Cool Radio. Siyempre, sa pangalan ho ng mga nakasama natin sa labas ho ng himpilan, si Papa Rod Samayla, Arisante Alexopoulos, si Jome Tumali, Joby Manggubat, bayan sa News Center, kasama natin Papa Philip Rait, at saka si Rafaela Ignacio, ayan, Rafa Bells. Sa pangalan ng aming station manager sa Rodel Macaro Llovit,
Saglit lang, acknowledge ko lang pala, Philip, yung mga nanonood ngayon, ha? Sa Cam Norte News. Yung mga tagapanood ho natin, good morning sa inyo. Maraming salamat ho. Bukas si kasamang Ricky nandyan, ha? Sa pangalan ho ng inyong regular na kabalitaan dito sa Jaryo sa Cool Radio, kasamang Ricky Pera. Mga kabayan, ako naman ang inyong pansamantalang nakakasama, Nards Hernandez. Uy, habol ko lang na pagbati pala, happy birthday kay Mama Karing Caridad Cabalquinto, Caridad Abanes Cabalquinto. Yung aking biyanan, ha? Happy birthday sa imo, ma. Nards Hernandez, magandang morning sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. Ingat-ingat po tayong lahat, ha? Stay safe. Stay at home.